Kaibigan, kamusta po kayo? Normally, hindi ko kukwento itong mga topic na to, pero kanina, nakaidlip ako, pagising ko, parang may nagbubulong sa akin, kailangan ikwento ko tong topic na to eh. Anyway, nakaisip ako ng dalawang miracles na para sa akin ay tunay, pero syempre, kung di naman naniniwala ibang tao, kanya-kanya pong opinion. Ito po nangyari sa akin, sineshare ko sa inyo kasi iniisip ko baka may ilang kababayan natin matutulungan nito, baka may sakit, nagpa-check up na sa doktor, sinabing wala ng pag-asa. Alam nyo, laging may pag-asa eh. There's always miracles, kahit ako doktor, hindi natin alam lahat ang pwedeng mangyari. Anyway, kwento ko lang sa inyo. Number 1, yung una nangyari, operating room. Minsan may nagsasabi, may tumutulong na anghel dyan. Hindi natin masabi kung tunay o hindi. Pero nangyari ito sa akin nung ako ay second year medical resident sa Manila Doctors Hospital. 1990s yun siguro, mga 1995 siguro. Ang trabaho ko noon ay cardiac monitor. So yung merong mga inooperahan. So pag inooperahan, ang trabaho namin bilang internist, tagabantay kami ng ECG kung mag-a-arrest ba yung pasyente, may mangyayari ba. So kami magsasabi sa doktor, sa surgeon, or sa anesthesiologist kung may diferensya yung puso. Kasi syempre habang inooperahan eh. Anyway, ang nangyari dito, may isang pasyente na naoperahan na siya, tapos na, okay na, tinatanggal na yung mga gamit niya. Tapos, all of a sudden, parang may nagbulong sa akin ng malakas eh. May nagsabi na, tagilid yung pasyente na yan, i-intubate mo na. Sabi ko, ano ba to? Nahihibang ba ako? Bakit natin i-intubate yung pasyente? Okay naman. Maganda naman yung cardiac monitor niya. Tinitingnan ko yung hinga niya, parang okay naman. Hindi ko naman nakita ng bago yung kulay. Yung blood pressure, okay na. Pero may nagsabi, intubate mo yan. So, ang ginawa ko, malakas yung urge. Sinabihan ko yung anesthesiologist. Sabi ko, tingnan natin, baka may diferensya, baka kailangan intubate. Pero hindi ko alam kung anong reason, wala akong maipaliwanag. Ang nangyari, after mga 30 seconds to 1 minute, biglang nahirapan huminga yung pasyente. Biglang bumagsak yung pulse oximeter. Bumagsak mag-isa. Hindi makahinga, in-intubate nga siya ng anesthesiologist. At maaga nga na-intubate, after ilang days, nabuhay naman yung pasyente. Minsan kasi ganun eh. After the operation, baka nahirapan huminga, kaya na-intubate. So, nagtataka ako hanggang ngayon paano nangyari na nalaman ko o may nagbulong sa akin na kailangan ma-intubate siya kahit wala naman ako nakikitang senyales at that time. Anyway, that's one miracle. Marami pa ako nakikitang mga ganyan sa experience ko. Pero nakwento ko lang to para lang dun, malay natin makatulong sa inyo. May pangalawa din para sa akin, biggest miracle sa buhay ko. Nakwento ko naman sa inyo. Kung di nyo alam, dumaan ako sa matinding depression. Okay? I had major depression. Yan, pag pinag-usapan ko, nababasa ang kamay ko eh. Kaya ayoko nga pinag-usapan tong topic eh. Nagbabasa yung kamay ko kasi naalala ko. So, nung bata pa ako, gusto ko talaga tumulong sa lahat ng mahirap, with world peace, save the world. Pero syempre, hindi mo magagawa. So, pagdating nung mga 25 years old ako, dun talaga tumindi. Nagkaroon ako major depression. 25 until mga, baka hanggang ngayon, halos wala na naman. 25 to 38 years old, naka-antidepressant ako. Sobra tagal. 13 years ako naka-antidepressant, Tofranil, Imipramine, 25 milligrams. Normally, antidepressant, 1 year lang eh. Pero ako, buong training ko ng residency at cardiology fellowship, naka-antidepressant ako. Tapos, at that time, ang tagal ko rin natapos ng college. Weird. Di ba college, 4 years? Ako, 6 years or 7 years ako natapos. Naawol pa ako. Dahil gulong-gulo isip ko, naawol pa ako for 2 years dahil hindi ako makasalita. Sinasabi nga lahat ng tao, Doc, si Willie, hindi nagsasalita yan. Hindi yan nagsasalita. May stuttering yan. Ngayon, ang dal-dal-dal-dal.
madaldal lang ako, meron ako kailangan i-share. Hindi ko mapigilan sarili ko, kaya kailangan ko i-share. Kung hindi, tahimik naman ako eh. Anyway, ang nangyari nito, I think, baka hindi to alam ng mga kapwa ko resident sa Manila Doctors Hospital. Nung third year ako na medical resident, ako yung chief resident at that time, ayoko naman maging chief resident, ginawa akong chief resident. Sobra akong panic at that time. Kaya sobra akong panic, dami ko iniisip, daming gagawin, pero hindi naman kaya nung katawan. Parang So, gulong-gulo ako isang araw, panic kera na talaga ako. Biglang umalis na lang ako sa hospital na walang paalam. O ngayon ko lang sasabihin, tumakas ako na walang paalam. Pero wala naman na nasaktan pasyente. Paano meron naman nagbabantay? So, umuwi na lang ako bigla ng mga 11 o'clock din, hindi ko na talaga kaya. Talagang lupay-pay na ako doon, wala ako sa sarili ko. So, nagda-drive ako sa Rojas Boulevard. Sabi ko, pampakalma, mag-open ng music. So, kinig ako ng music. Mahilig ako sa John Denver. So, kahit pinapakinggan ko yung music sa cassette, walang epekto. Sabi ko, wala, panic attack to. Tapos, pag ikot ko dyan sa may EDSA nahuli pa ako ng pulis. Wala nga ako sa sarili ko. Ewan ko kung beating the red light. Ewan ko ba. Tapos, yung police, sabi niya, may kasalanan ka, may ginawa ka. Hindi ko na alam kung ano sinasabi niya. Hinuli niya ako. Sabi ko, pasensya na, mamang police. May problema lang ako. Sabi ko, stress lang ako. Doktor po ako. Sabi nung police sa akin, doktor ka, hindi mo magamot sarili mo. Ginanon pa niya ako eh. Pero sige. Hindi na kita huhulihin. Alis. Okay naman, swerte. Pero sa sobrang panic ko, paakit na ako dyan bandarian sa may Magallanes, EDSA. All of a sudden, hindi ko alam, nagkaroon ako ng urge magdasal at that time. Hindi kasi ako nagdadasal at that time eh. Meron kaming LQ ni God nun eh. May lovers quarrel kami. So, for the first time in 10, 20 years, doon ako first time nagdasal. Sabi ko lang, Lord, kung may tunay na Lord, tulungan mo ngayon. Ayokong mabangga, ayokong mapahiya. Kasi wala na nga ako sa sarili eh. So, nung sinasabi ko yun talagang, bira lang tayo magdasal talagang taimtim eh. Nagda-drive ako nun eh. Tapos, after siguro 10 seconds, parang may mararamdaman ka kumakapal yung mukha mo. And merong isang bus nag-cut sa akin. Naghahanap ako ng bus. Mukha siyang ganito. Lumang bus, bulok. Walang tao. Basta bulok siya. Mas bulok pa dito. Tapos pagdaan ng bus, nakita ko dito sa bumper sticker niya, wala na ako mahanap na. Nakasulat doon, God loves you. So, na-shock ako nung nakita ko, God loves you. Ito, God loves you. So, biglang may nagbulong sa akin na yan na ang sagot. Huwag nang matigas ang ulo mo. Huwag ka na magpakatalino na binasa mo na lahat ng philosophy. Yan na ang sagot mo. Diba? So, nung nandun, sinundan ko lang yung bus. So, pagsunod ko, nakauwi na ako. And by that time, umuwi ako kay Doc Lisa, umiyak ako noon. Sabi ko, parang na-save ako today. And since that time, dahil nga doon sa miracle na para sa akin, medyo kumalma ako nung konti. Ayan, basta. So, nung kumalma ako konti, unti-unti, naka-recover. Actually, nabasa ko buong Bible eh. I read the whole Bible in 3 years. Mga 3 chapters in a day. Maganda po, wala naman problema. Anyway, yun ang naging miracle sa akin. At mula nun, mula this time, medyo umayos na yung buhay ko. Kahit anong hirap, parang hindi na ako maabot sa total panic eh. Parang nandito lang siya. May kaba pero hanggang dun na lang. Hindi na umaabot sa malala. Parang ngayon, panic pero kaya ko. Kaya ko siya. Actually ngayon kaya ko na siya eh. So from that time on, lagi na kami nagcha-charity even before. Pakita ko lang, 2002, 2007, dito lang ako masaya. Pag tumutulong ako, lalo na yung mahihirap, dito lang ako masaya. Hanggang ngayon ginagawa namin, pero hindi ko na pinopost. Matandaan na kami, hindi na pang posting eh.
Hindi na siya pang posting. So, yun lang po. Nakita ko kung kayo'y depressed, maraming depressed ngayon, gulo, merong iba gusto pasaktan ng sarili, lalo na yung mga kabataan. Hanapin mo lang yung pinaka-mission and passion mo. Di bali nakakaya. Para tong video ko, sasabihin na iba nakakaya. It doesn't matter. I don't care. Kasi yun ang tunay eh. Yun ang tunay para sa akin na bago. Okay? After that time, lagi nang okay. Lagi nang okay, na ayos. Tuloy-tuloy na yung pagtulong namin. Napunta na tayo kung saan-saan. Napunta na tayo sa YouTube, sa Facebook. Tulong lang naman lahat to. Wala naman monetize at that time. Lastly, pakita ko lang sa iyo isang miracle din na para sa akin ito. Noong ako ay high school 4th year. Noong high school 4th year, kayong mga teacher, paggawa nyo to sa mga estudyante nyo. Pinagawan kami noong 1980 sa Xavier School ng time capsule. Sabi ng teacher namin, hindi ko nakilala kasi sino yung teacher, gumawa ka ng time capsule, sumulat kayo sa isang papel, natago pa ng classmate ko, sumulat ka sa isang papel, ano gusto mo mangyari sa buhay mo in 25 years. So, sinulat ko to 1980, age 17. Ang ganda pa ng sulat ko, hindi pa sulat doktor yan. By 2000, basta after 25 years, 42 or whatever age, ano gusto mo mangyari? So, ang unang question, sino ka na? Sabi ko, magiging doktor ako siguro at magiging writer ako siguro. Yun ang iniisip ko noon, 17. So, siguro naman nagkatotoo. Number 2, ano meron ka? What do you have? At 17 years old, ang nilagay ko, what do you have? Sabi ko, gusto ko tumulong sa million. Nilagay ko dito, 1 million friends. Hindi ko naman alam na may Facebook friends at that time. Pero, so at that time, hindi ko alam pa paano ko magagawa. Kaya siguro not depressed. Nilagay ko dito, 1 million friends. And the last question, if tomorrow you will die, if tomorrow you will not wake up anymore, ano gagawin mo? Ngayon, matanda na tayo. Baka hindi na tayo gumising bukas ako. So, sabi ko dito, at 17 years old, I should have at least hundreds of people to carry on my work. Kaya ako siguro ginagawa itong video. Hindi ko alam. Pero maganda itong experiment. Maganda itong gawin. Maganda ilabas mo lang kung ano yung talent mo. Kahit corny, kahit nakakaya, it does not matter. Sana makatulong itong video na to. Pasensya na po na kakaiba, pero para sa akin, ito yung pinaka-important video na tinuturo ko. Meron pa ako isang video napakahalaga, yung near-death experience. Kung mache-check nyo, yun din para sa akin, malaking pagbabago sa buhay ko. God bless po. Ingat po palagi. Thank you.